Sister, sikat na si Daddy Kenneth. Hindi na talaga kayo nag-uusap? Mahinang hinampas ni Jenny ang kanyang kaibigan na si Alice. Halata ang kilig at panghihinayang sa mukha nito. Napairap na lang siya. Ikaw ang palagi kong kausap. Sasabihin ko naman kung may ugnayan pa kaming dalawa. Kaso wala talaga. Saad na lamang ni Jenny. Napabuntong hininga ang kanyang kaibigan. Parang nun lang gustong gusto ka niya. Noon lang yon, hindi niya na pinanghihinayangan ang isang bagay na wala na. Ayaw niya rin naman ng gulo. Umiling si Jenny. Problema lang ang dala ko sa kanya. Mahaga yung tatanda. Sa susunod kasi, umiwas ka na sa mga lalaki. Hindi mo pa naman alam kung may asawa ba o wala. Ang daming issue na ginagawa sa'yo. Basta usapang kabit at third party hindi mo nga sila nakakasalamuha. Sabi pa ng kanyang kaibigan. Ni hindi maintindihan ni Jenny kung bakit marami ang nahuhumaling sa kanya. Ni hindi niya gustong magkandara pa sa kanyang mga lalaki. Ang ganda na mayroon siya, tila isang sumpa na hindi niya gustong makita ng iba. Ginagamit niya lang naman iyon sa pag-arte at pagmumodelo. Pero akala ng mga tao, kahit sa totoong buhay, gano'n na si Jenny. Wala sa sariling napailing si Jenny. Hindi ko naman ginustong magkandara pang mga lalaki sa akin. Ginagawa ko yun sa harap ng kamera dahil yun ang hinihingi ng trabaho ko. Bakit ba hindi nila maintindihan na professional lang ako? Hay nako, hindi naman kasi nila alam yung mga ganyan. Yung ibang tao, hindi nila alam ang salitang privacy. Ang manyak pang tumingin ng iba. Paano ngayon yan? Wala ka ng pag-asa kay Mayor Kenneth. Baka mag-iba na rin ang tingin nun sa'yo. Nalulumbay na sabi sa kanya ni Alice. Bumuntong hininga si Jenny. Mga bata pa kami nung sinabi niya na gusto niya ako. Malaki na kami ngayon. Siguro may tinatago lang niya na girlfriend o kaya naman meron ng asawa. Umirap si Alice. Sus, kunwari ka pa. Kilala kita, Jenny. Alam ko naman na gusto mo talaga si Kenneth, kaya pilit mong iniiwasan ng gulo. Natatakot kang mag-ibang tingin niya sa'yo, no? Tumaas ang mga kilay niya. May iwasan ko bang maging ibang tingin sa akin ni Kenneth? Sexy star ako. Imposibleng hindi niya alam ang trabaho ko at ang imahe ko sa publiko. Nauwi ang kwentuhan nila sa inuman. Pumunta silang dalawa sa bar. Kahit paano, medyo naaliw naman si Jenny. Maya-maya, lumapit sa kanya si Alice. Hoy, uwi na nga tayo, Jenny. Tama na, inaantok na ako. Bukas naman. Mabilis siyang umiling. Tiningnan niya ng masama si Alice. Nagsisimula pa nga lang siya. Minsan nga lang siya pumunta sa bar, hindi pa nila sulitin. Mauna ka na, uuwi na lang akong mag-isa. Tinaboy niya ng kaibigan. Iniwan na nga siya ni Alice, mukhang hindi na talaga nito kaya. Uminom siya muli ng alak. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Kenneth. Kahit nakaramdam ng pagkahilo, basta kapag si Kenneth, biglang nagliliwanag ang lahat. Ganon kalakas ang tama niya sa mayor ng kanilang bayan. Kenneth, anong ginagawa mo rito sa Manila? Bakit nandito ka? Pilit siyang ngumiti sa harap ng lalaki. Bumuntong hininga naman ito. Jenny, lasing ka na. Ikaw lang mag-isa? Nakangiti siyang tumango. Kay Kenneth lang siya nagpapakita ng motibo. Ito lang naman ang lalaking gusto niya. Masaya siya kapag napapansin siya nito. Tumabi siya at uminom ng alak. Namalayan niya na lamang nakainuman niya na ang mayor. Exclusive naman ang bar na yon para sa mga artista at matataas na tao. Kaya hindi nag-aalala si Jenny kung may makakita sa kanila. Nagising na lamang siyang sobrang sakit ng kanyang ulo. Idagdag pa ang isang malakas na tili na talaga namang nakakarinde. Akala niya si Alice, pero napabangon siya nang makilala kung sino yon. Si Mrs. Glenda Acosta lang naman ang nandoon. Nakatayo ito sa may pintuan habang nanlalaki ang mga mata. Saka lamang napagtanto ni Jenny na wala siya sa bahay nila. Mas nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang daing ng lalaking nasa kanyang tabi. Ni sa panaginip, hindi niya naisip na magiging katabi niya si Kenneth sa kama. Pareho pa talaga silang walang saplot. Kenneth! Anong ginawa mo? Galit na sigaw ng ginang. Naiinis na umungol ang kanyang katabi. Ma, lumabas ka muna. Magbibihis lang kami. Sobrang pula ng mukha ni Jenny. Sa sobrang kalasingan, kaunti na lang ang kanyang naaalala. Hindi niya pa man naaalala ng buo. Natatakot na siya. Paano kung siya ang unang lumundag kay Kenneth para humalik? Nang makalabas ang ginang, mabilis siyang tumayo.
Saan mo dinalang mga gamit ko? Kailangan ko nang umuwi. Ano? Tinaasan niya ito ng kilay. Alam ko naman na hindi mo sinasadya ang nangyari. Hindi ako magsasalita ng masama tungkol sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi masisira ang pangalan mo dahil sa akin. Hindi ko gagawin yon. Inilibot niya ang kanyang paningin. Napapikit siya nang makitang sira na ang kanyang damit. Na hindi niya matandaan kung siya ba o si Kenneth ang gumawa noon. Wala siyang ibang choice kundi ang kunin ang t-shirt nito. Yun ang sinuot niya. Lumabas na siya at bumaba. Umiwas siya ng tingin nang makita ulit ang ina ng lalaki. Mrs. Acosta, pasensya na po talaga. Nahihiyang sabi niya sa ginang at halos kumaripas na agad ng takbo. Kaagad siyang umuwi sa kondo nilang dalawa ni Alice. Gustong-gusto niyang sabunutan ng kanyang kaibigan. Kung hindi ito inantok at umuwi, hindi sana siya magigising sa kama ni Kenneth. Alice, may nangyari sa aming dalawa ni Mayor. Paano to? Nakakahiya. Halos mangiyak-ngiyak niya ng sabi. Nanlaki ang mga mata ni Alice. Bigla itong nabilaukan dahil sa sinabi niya. Sino ba naman ang hindi magugulat? Hindi mga tipo niya ang gusto ni Kenneth. Bukod doon, tandaan niyang siya ang unang lumapit. Kaya para sa kanya, siya ang may kasalanan. Nandun ka sa kanila kagabi? Gulat nitong tanong. Problemado siyang tumango. Nakita kami ng mama niya na natutulog sa kwarto niya at hubad pa. Umawang ang bibig ng kanyang kaibigan. Sandali lang, nakakagulat ka. May nangyari sa inyong dalawa ni Mayor? Lagot ka, Jenny. Pero, di ba dapat happy ka? Girl, pangarap mo yan, di ba? Ngumiwi siya at napabuntong hininga. Gusto ko si Kenneth, pero hindi aabot sa puntong gagapangin ko siya ng ganun. Baka isipin niya pa na pinikot ko lang siya. Wala naman siyang trabaho. Uuwi muna siya sa probinsya para gawing klaro ang kanyang isipan. Parang ang daming nangyaring hindi niya gusto sa mga nakalipas na araw. Akala ni Jenny magiging maayos na ang lahat pero nagkamali siya. Nanlaki ang mga mata niya nang pumasok siya sa kanilang bahay sa probinsya. Nandoon si Kenneth, kasamang ina nito, at ang kanyang mga magulang, seryosong napatingin sa kanya. Itinago niyang pagkabigla. Kaagad siyang lumapit sa kanyang ama't ina. Humalik siya sa pisngi ng mga ito. Mrs. Acosta, Mayor, ano pong ginagawa niyo rito? Kinakabahan niyang tanong. May ideya na siya pero ayaw niyang paniwalaan. Hindi niya gustong mapunta sa sitwasyong yon, lalong-lalo na ang mayor dahil lang sa kapabayaan ni Jenny. Umupo ka, Jenny. Sakto pala na umuwi ka. May dapat pala tayong pag-usapan, hindi mo naman sinabi sa amin. Mariing sabi ng kanyang ina. Napalunok si Jenny. Tumango siya bago umupo sa upuan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakaupo sa harap ng mag-inang Acosta. Bumuntong hininga ang nanay ni Jenny. Hindi ako papayag na hindi ka pakasalan ni Kenneth. May nangyari sa inyong dalawa. Ginusto niyo man yun o hindi. Umiling agad si Jenny. Mama, wag na po. Kalimutan na lang po natin yon. Anong kalimutan? Anak, nababaliw ka na ba? Oo, pinayagan ka namin dyan sa trabaho mo. Kahit tutol talaga ako. Kampante na lang kami dahil alam naming professional ka. Pero itong maging disgrasyada ka at kung sakaling mabuntis ka ng walang asawa, ang hindi namin matatanggap ng mama mo. Tuloy-tuloy na sabi ng kanyang ama. Bumuntong hininga ang nanay ni Kenneth. Naiintindihan kita, Armando. Handang pakasalan ni Kenneth ang anak mo. Naiisip ko rin yon. Ayokong masira ang pagkakaibigan natin at pati na rin ang iniingatang reputasyon ng anak ko. At isa pa, magkasundo naman ang dalawa. Sigurado na ginusto nilang nangyari sa kanila. Napapikit si Jenny. Hindi niya alam na aabot pa sa ganong usapan ang isang gabi sa pagitan nila ni Kenneth. Ayaw niyang makasal sila dahil lang sa pananagutang pilit pinaglalaban ng kanilang mga magulang. Ayokong mauna na mabuntis ang anak ko kaysa sa kasal, sabi pa ng kanyang ina. Napabuntong hininga siya. Nang lumingon siya kay Kenneth, tahimik lang ito. Gusto niyang magsalita ito pero wala namang opinyon sa kahit na ano. Umiling ang kanyang ama. Hindi ko kailangan ng magarang kasal para sa anak ko. Sa wakas ay nagsalita na rin si Kenneth. Mama, hindi namin kailangan na pakasalan ng isa't isa. Nakatanggap ng bayolenteng reaksyon ang sinabi nito. Masama itong tiningnan ng ina. Baka sa mukha nito ang disgusto. Hindi, Kenneth. Panagutan mo ang ginawa mo kay Jenny. Mariing saad ni Mrs. Acosta. Katulad ng plano, mas napaaga ang pribado nilang kasal ng lalaki.
Hindi na pinabongga at mas okay sa kanya yon. Halata rin namang napipilitan lang si Kenneth. Ganoon din naman siya. Kahit gustong-gusto niya ang lalaki, kung ayaw siyang pakasalan, hindi niya kakalad ka rin papunta sa altar. Alice, anong gagawin ko? Tanong ni Jenny sa kaibigan. Tumingin sa kanya si Alice. Ang gawin mo lang, maging asawa ka sa asawa mo. Mabuting tao naman si Mayor Acosta. Kung makapagsalita ka, parang lugi ka pa. Magpanggap ka. Gustong-gusto mo naman siya. Bumusangot si Jenny. Bakit ba kasi nagpadala ako sa kanya? Gusto ko siya pero ayoko namang pinakasalan niya ako dahil pinilit ng mga magulang namin. Gusto ko dahil mahal niya rin ako. Hindi yung ganito. Nakasimangot nga siya nung nagpipirmahan na kami. Bukod doon, ano kayang i-offer ko sa kanya bilang asawa niya? Sa linya ng trabaho ko, mahuhusgahan lang siya. Baka kapag nalaman ng mga tao, nasa headline na ng balita, sikat at respetadong mayor ng Kalatagan, asawang isang sexy star, ang pangit pakinggan. Bumuntong hininga si Alice. Hindi ko rin alam ang maipapayo ko sa'yo, pero pwede naman kayong magpakasal ulit. Malay mo naman, magustuhan ka talaga niya habang mag-asawa kayo. Isa pa, hindi ka ba niya pinapatigil sa trabaho mo? Kapag mas nakilala niyong isa't isa, malay mo merong magbago. Hindi katulad ko ang mga tipo ni Kenneth. Palagi akong nasasama sa mga issue. Maraming lalaki na umaaligid sa akin at nalilink kahit yung iba hindi ko naman talaga nakakasalamuha. Alam mo namang imahe ko sa pagiging malandi kahit hindi naman ako ganun. Paalala ni Jenny sa kanyang kaibigan. Tiningnan siya nito. Anong masama? Hindi mo naman pinapansin ang mga lalaki sa paligid mo. Wala kang ginagawang masama. Minsan lang akala nila nilalandi mo sila. Hindi mo kasalanang maganda at sexy ka, no? Pagkatapos ng mahabang drama, inayos ni Jenny ang kanyang sarili. Pipilitin niyang ayusin ang kanyang sitwasyon. Para siyang nangangapa sa isang relasyong madilim. Wala man lang kulay ang lahat. Uuwi na ako. Baka dumating na si Kenneth. Paalam ni Jenny sa kaibigan. Ngumisi naman si Alice. Handa na akong maging ninang kapag nagkaroon kayo ng anak. Mahina na lang siyang tumawa. Lumipas ang buwan, nakasal sila ng lalaki. Pagod siyang umuwi. Katatapos lamang sa taping. Mas maaga silang natapos pero sinagad naman ng direktor ang kanilang trabaho. Mabutit, umuwi ka pa. Napatanod si Jenny nang makita si Kenneth. Nakasandal ito malapit sa pinto. Ito ang bumungad sa kanya pagkabukas niya pa lang ng pintuan. Napalunok si Jenny. Hinintay mo ako? Sinabi ko sa'yo may taping ako na mawawala ako for 3 days. Hindi mo ba natanggap ang message ko? Tumaas ang isang kilay nito. Taping? Yung mga katulad ng ginagawa mo nun? Yung mga may bed scene? Mas lalo siyang kinabahan. Oo. Mahal niya ang kanyang trabaho. Doon siya nakilala bilang artista. Pero ngayong asawa niya na si Kenneth, kung pagbabawalan siya nito, maluwag niyang tatanggapin iyon. Hindi dahil gusto niyang magpasakop sa kanyang asawa. Gusto niya lang na mag-adjust para dito. Dahil ganoon naman talaga ang mag-asawa. Iintindihin at magbibigayan sa isa't isa. Bukod doon, alam rin naman ni Jenny na hindi magandang tingnan iyon para sa kanila. May asawa na siya at mayor pa. Bumuntong hininga si Jenny. Kung pagbabawalan mo ako sa trabaho ko, sabihin mo lang, may intindihan ko naman yon. Napatingin sa kanya si Kenneth. Komportable ka ba ron? Kasi magiging totoo ako. Hindi ko gusto ang ginagawa mo. Nag-aalala ako sa'yo at hindi ko gustong pinagpapantasyahan ka ng kahit na sinong lalaki ang asawa ko. Kahit biro lang, hindi ko gustong marinig, Jenny. Tumango naman siya. Naiintindihan niya yon. May balak rin naman siyang tumigil sa kanyang trabaho. Iniisip niya rin yon kung sakaling magkaroon siya ng anak. Magsisimulan na lang siya ng negosyo. Hinawakan niya ang kamay nito. Sige, tatapusin ko lang ang kontrata ko. Pagkatapos nun, asahan mo, hindi ko napapasukin ng ganong trabaho. Alam kong nabibigla ka sa mga nangyayari at ganon din ako. Kaya huwag kang mag-alala. Sisikapin kong maging mabuting asawa sa'yo. Napangiti si Jenny. Sapat na sa kanya yon. Pareho nilang hindi inaasahan ang nangyari, pero pareho rin silang gagawa ng paraan para maging maayos ang kanilang pagsasama. Sa mga lumipas na araw, naging cycle na iyon ang kanilang buhay. Nakikita niya rin ang pagbabago ni Kenneth, kaya maging siya, unti-unti na ring sumasabay sa pagbabagong iyon.
Kauuwi niya lang nang may sumalubong sa kanyang kasambahay. Sinabi niyang uuwi agad siya pero dahil may pinagawa pa sa kanya, hindi siya kaagad nakauwi. Naku ma'am, kanina pa namin kayo hinihintay. Nagluto kasi si Mayor Acosta ng pagkain ninyong dalawa. Mukhang nagtatampo na po sa inyong asawa ninyo. Bungad sa kanya ng kasambahay. Nanlaki ang mga mata ni Jenny. Hindi niya inasahang gagawin yon ng kanyang asawa. Kaya siguro panay ang text nito sa kanya kanina pa. Manang, sandali lang po ha. Pakihanda na po ng pagkain. Bababa po kami ulit. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa ikalawang palapag. Naabutan niya itong nakaupo sa veranda ng kanilang kwarto. Nakatanaw ito sa labas. Tumikhim si Jenny para makuha ang atensyon nito, pero hindi siya nilingon. Halika na. Kumain na tayong dalawa. I'm sorry kung ngayon lang ako umuwi. Hindi ko alam na nagluto ka pala para sa pagdating ko. Marahang sabi ni Jenny. Bumuntong hininga si Kenneth. Kapag may mga taping kang ganito, palagi akong nag-aalala sa'yo. Minsan gusto kong sumama sa'yo, makita ang workplace mo. Pero lagi rin akong busy sa trabaho. Gusto kitang pagbawalan pero alam kong gusto mo rin naman ang ginagawa mo. Pinaglapat niya ang kanyang mga labi. Katulad ng sabi ko, tatapusin ko lang ang kontrata. Alam kong mayor ka at hindi maganda kung mananatili ako sa career na sinimulan ko. Willing naman ako mag-adjust. Mag-asawa na tayo. Kung anong maging desisyon ko, dapat may bahid din ang desisyon mo. Hindi pwedeng dahil gusto ko, pipilitin mo rin gustuhin. Hindi ganun sa isang relasyon, Kenneth. Tipid na napangiti ang kanyang asawa. Ang lalim mong mag-isip. Wala sa itsura mong may ganyan kang pananaw. Mabuti na lang, ako ang naging asawa mo. Ang swerte ko naman yata. Tiningnan niyang mabuti ang kanyang asawa. Kaya siguro madali para sa kanyang mag-adjust dahil mahal niya naman talaga sa simula pa lang si Kenneth. Kung anong gusto nito at alam niyang makakabuti sa kanilang pareho, sino siya para tumutol pa? Magkahawak kamay silang bumaba. Hindi man maganda ang simula, at least natututo sila sa isa't isa. Sinisikap nilang maging maayos para tumagal ang kanilang pagsasama. Pasensya ka na kanina. Medyo nagtampo ako. Hindi ko mapigilang sumama ang loob. Masarap bang niluto ko? Tanong sa kanya ni Kenneth. Napatango si Jenny bago niya ito tiningala. Masarap naman. Sigurado ka? Baka sinasabi mo lang yan para hindi ako magtampo. Paninigurado pa ng kanyang asawa. Mahina siyang tumawa. Masyado akong gutom para bulahin ka. Magkasabay silang kumain. Naging magana si Jenny. Masaya siyang may ganoong banding sila ng kanyang asawa. Kapag may mga bagay silang hindi maintindihan, palagi lang nilang pinag-uusapan. Akala niya, napipilitan lang talaga ito sa kasal. Pero mukhang paninindigan na yun ni Kenneth. Nanatili muna siya sa probinsya. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam na asawa siya ng mayor sa bayang iyon. Abala rin naman kasi ang kanyang asawa sa mga tungkulin nito. Hindi rin ganoong kahalaga para ipamalita pa ang pagpapakasal nito sa kanya. Miss, ikaw yung starlet na sexy star sa TV, di ba? Mabilis siyang nagtakip ng kanyang sombrero. Akala niya wala nang bastos sa kanilang probinsya. Meron pa rin talagang ganun. Hindi rin naman siya sobrang sikat pero may exposure pa rin kaya talagang makikilala siya. Nagsimula na naman ang isang lalaki na kulitin siya. Ayaw niya talagang masangkot sa gulo lalo na't asawa siya ng mayor. Miss, ang ganda't ang laki ng boobs. Huminga siya ng malalim. Kuya, pwedeng kaunting respeto po. Artista po ako, hindi bayarang babae, na pwede niyong pagsalitaan ng ganyan. Napasipol na lamang ito, kaya mas lalo niyang binilisan ang paglalakad. Akala niya ay safe mamalengke roon. Mukhang hindi talaga siya tatantanan ng mga tao. Nagsisisi siyang hindi niya sinama ang bodyguard ng kanyang asawa. May narinig pa siyang hindi maganda. Diba? Anak yan ni Armando? Akala mo mahinhinong dalaga. Nang mapunta sa Maynila, naging sexy star. Nasa loob ang kulo. Baka sa totoong buhay, malandi rin. Maraming artistang may girlfriend ang nalilink dyan. Sino na naman kayang lalaking lalandiin niya? Humigpit ang hawak ni Jenny sa kanyang mga dala. Pinalampas niya na lamang ang masamang tingin sa kanya ng mga babae. Wala siyang ginagawang masama. Normal lang siyang babae at trabaho niya yon. Kapag may kumakausap sa kanya, ayaw niya namang maging bastos. Hindi lang talaga maisip minsan ng mga taong hiwalay ang mga role na kanyang ginagampanan sa totoong buhay. Umuwi na lang siya at hindi sinabi sa asawa ang tungkol sa bagay na iyon. Habang hinihintay ang asawa, nanonood siya ng balita.
Nakita niyang latest news tungkol kay Kenneth. Napakagaling nitong mamuno, kaya kahihiyan kung madudungisan niyang pangalan nito. Maya-maya'y pumasok na ito. Kaagad siyang napangiti. Lumapit sa kanyang lalaki at hinalikan siya sa noo. "Mukhang maaga ka ngayon." Puna sa kanya nito. Ngumuso si Jenny. "Baka magtampo ka na naman, saka wala naman akong shoot ngayon." Umupo si Kenneth sa kanyang tabi. Sabay nilang pinanonood ang report tungkol sa lalaki. Hindi niya mapigilan ang pagkamangha habang pinapakinggan kung ano ang mga nagawa ng kanyang asawa para sa bayang iyon. Kinabukasan, pumunta si Jenny sa harap ng kondo nila ni Alice. Hinihintay niya itong bumaba dahil may lakad silang kailangang gawin. Bibisita rin siya sa munisipyo, kaya malayo pa ang biyaheng gagawin niya pa uwi. "Oh ano, tara na?" sabi ni Alice sa kanya nang lumabas ito. Tumango naman si Jenny. Pumunta sila sa parking lot. Bubuksan niya na sana ang kotse nang may biglang humila sa kanyang buhok. "Hoy! Babae ka? Ang kapal ng mukha mo!" Nabitiwan ni Jenny ang bag na hawak. Tinulak niya ito para depensahan ang sarili. Galit na galit niya itong tiningnan. "Ano bang problema mo? Wala akong ginagawang masama sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Sa tingin mo ba, lahat makukuha mo kahit may pamilya na dahil maganda ka?" Galit nitong sigaw pabalik. "Hindi ko alam ang binibintang mo sa akin." Sinugod ulit siya nito. Dahil sa nangyari, dinala sila sa security office ng condominium building ni Alice. Napapikit siya sa sobrang inis. Kapag kumalat na naman ang nangyari, baka maging issue na naman sa kanya. "Anong problema?" Mahinahong tanong ng head ng security office. Umiling si Jenny. "Hindi ko alam kung anong problema niya sa akin. Bigla niya na lang akong sinugod. Hindi ko nga siya kilala." "Walang ginagawa. Pinagpapantasyahan ka ng asawa ko palagi. Napakabastos mong babae ka. Wala kang delikadesa." Sigaw naman ng babae sa kanya. Sinapo ni Jenny ang kanyang noo. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya intensyong maging ganoon. Trabaho niya yon pero hindi talaga maiwasang mamanyak siya. Siya pa nga dapat ang magalit dahil nababastos siya ng asawa nito. Pinagtanggol naman siya ni Alice. "Napakababaw ng dahilan mo para sugurin ng kaibigan ko. Trabaho niya yun at professional lang siya. Ikaw ang hysterical dyan. Kung nagpapantasya ang asawa mo kay Jenny, itali mo at takpan mong mga mata. Hindi yung ibubunton mo ang sisi sa kaibigan ko. Hindi nga nila kayo kilala. Sayang, mukha pa naman kayong mayaman at may pinag-aralan pero ganyan kakitid kayo mag-isip." Maya-maya'y dumating na rin si Kenneth. Mas lalo siyang namroblema. Sinabi niya kay Alice na huwag nang tawagan ng kanyang asawa pero tinawagan pa rin. Siguradong puputok ng balita sa bagay na iyon. May iiyak na siya sa sobrang frustration. Ayaw niyang magdala ng kahihiyan sa kanyang asawa. Mahal na mahal niya ito. Masisira lang ang dangal nito dahil sa mga gulong hindi niya naman gusto. Ito na ang nagsettle sa nangyaring gulo. Nakayuko na lang si Jenny. "Uuwi na kami, Alice. Sa bahay ko nagagamutin ang mga sugat ko. Huwag ka nang makipag-away pa sa kanila." Paalala niya sa kaibigan. Nang umuwi sila, tahimik lang sila ni Kenneth sa sasakyan. Hindi siya naglakas loob magsalita. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isip nito. "Ma'am, anong nangyari sa inyo?" Nag-aalalang tanong ng kanilang kasambahay. Huminga ng malalim si Kenneth. "Manang, pakikuha naman ng first aid kit. Gagamutin ko po ang sugat ng asawa ko." Tahimik siyang ginamot ng kanyang asawa. Nabibingin siya sa katahimikan nito. Pakiramdam niya, galit sa kanya si Kenneth. "Kenneth, galit ka ba sa akin?" Tanong niya rito. Bumuntong hininga ang lalaki. "Galit ako sa nangyari. Asawa kita. Ayokong nasasaktan ka ng ganun. Sinabunutan ka ng walang dahilan. Bakit nila gagawin yun?" "May dahilan naman, kaso sinisisi niya ako kasi nahuhumaling sa akin yung asawa niya." Pag-amin ni Jenny. Napahilot na lang ito sa sentido. "Ang daming issue na lumalabas tungkol sa'yo, pero iniiwasan ko ang lahat ng yon dahil mas higit naman kitang kilala kumpara sa mga naririnig ko sa labas tungkol sa'yo." Umiling si Jenny. "Hindi naman yun totoo. Lagi lang talaga akong pulutan ng chismis. Kapag may break-up, ako agad palagi ang pinaghihinala ang third party. Nasanay na rin lang ako. Ito lang ang pinakamalala. Wala akong nilalanding lalaki kahit nung hindi pa tayo kasal. May mga kaibigan akong lalaki pero kilala mo rin naman sila." Tumango naman si Kenneth. "Alam ko naman yun. Ako ang asawa mo.
Sa akin ka umuuwi tuwing gabi. Mahigpit siya nitong niyakap. Nakahinga siya ng maluwag kahit papaano. Naniniwala sa kanya ang kanyang asawa. At katulad ng inaasahan ni Jenny, kumalat na nga ang issue tungkol sa kanya. Nalaman na rin ng mga tao na asawa siya ni Mayor Acosta at marami ang naglabas ng saloobin tungkol doon. Sure ka bang gusto mo kong sumama? Natatakot ako, baka ibang maging tingin sa'yo ng mga tao. Kinakabahang sabi ni Jenny. Hinaplos ni Kenneth ang kanyang buhok. Kailangan kita sa kampanya para sa pagtakbo ko bilang gobernador. Asawa kita, kaya kailangan ko ng suporta mo. Bumuntong hininga siya bago tumango. Sumama na nga siya sa kampanya. Tumulong siya sa pamimigay ng pagkain at mga flyers habang hindi pa nagsisimula. Hinayaan niya naman ang kanyang asawang makipag-usap sa mga matatanda. Siya ba talagang asawa ni Mayor Acosta? Grabe naman, ang dami-daming maayos na babae na mula sa magandang pamilya at mas may class. Bakit sa sexy star pa pumatol? Sabi ng isang babae. Nanginginig ang mga kamay ni Jenny. Parang gusto niya nang umuwi. Hindi talaga magandang ideyang sumama pa siya. Magiging dungis lang siya sa magandang pangalan ng butihing mayor. Biglang lumapit sa kanya si Kenneth at hinalikan ang kanyang sentido. Ayos ka lang? Napalunok siya. Lumayo ka sa akin. Kumunot ang noo ni Kenneth. Bakit naman ako lalayo sa'yo? Lumapit ng isang babaeng hindi na nakapagpigil. Asawa mo, Mayor? Paano mo siya naging asawa? Tumawa si Kenneth, pero alam niyang hindi totoo yon. Bakit parang ayaw niyo pa hunay? Tumatanda na naman po ako. Kailangan ko ng asawa at mahal na mahal ko po itong si Jenny. Napakabait, maalalahanin at laging iniisip ako tuwing gagawa ng desisyon. Bawal ba akong mag-asawa? Huwag niyo po sanang husgahan ang asawa ko. Subukan niyo pong kilalanin si Jenny. Sa tingin niyo ba, sa pagpili pa ako ng asawa magkakamali? Napatingin siya kay Kenneth. Ramdam niyang naiinis na ito. Pero dahil may inaalaga ang imahe, pinilit nitong maging mahinahon. At yun ang hinahangaan niya sa kanyang asawa. Hindi ito mabilis magalit. Maya-maya'y umalis na rin ang ginang. Napapikit siya nang umikot ang paningin niya pagtayo. Mabilis siyang napahawak sa mesa para kumuha ng suporta. Jenny, ayos ka lang? Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Kenneth. Subalit, bago pa man siya makasagot, nawalan na siya ng malay. Nang magising siya, nasa ospital na siya. Nilibot niyang paningin. Nang makita siya ng asawa na gising na, mabilis siya nitong nilapitan. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Marahang tanong ni Kenneth sa kanya. Tipid niya itong initian. Bakit? Nasa ospital ako. Sana hindi mo na ako dinala dito. Nahimatay ka. Nag-aalala ako sa'yo. Siyempre, dadalhin kita agad dito. Sagot ni Kenneth sa kanya. Maya-maya ay pumasok ng doktor. Napangiti siya nang binati siya nito. Balak niya rin namang magpa-check up na una na lang talaga siyang mahimatay. Dok, may sakit ba siya? Bakit po nahimatay ang asawa ko? Tanong ni Kenneth sa doktor. Mayor, walang sakit ang asawa mo, pero may good news akong nalaman. Tumaas ang isang kilay ni Jenny. Anong ibig mong sabihin, Dok? Nahimatay ako tapos good news ang nalaman mo? Umupo si Kenneth sa tabi niya. Bakas din ang kaguluhan sa mukha nito dahil sa sinabi ng doktor. Tumawa ito. Congratulations, Mr. and Mrs. Acosta! Magkakaroon na po kayo ng anak. Base sa test na kinuha namin kanina, nalaman namin na 1 buwan na siyang buntis. Nanlaki ang mga mata ni Jenny. Napasinghap naman ang asawa niya. Ngayong magkakaanak na sila, mas mukha na silang magiging isang pamilya. Kailangan mong mag-ingat, Mrs. Acosta, dahil baka mapahamak kayo ni baby. Mahina ang kapit ng bata, kaya kailangan ng doble ingat. Umiwas ka muna sa mga nakaka-stress na bagay dahil hindi yan makakatulong sa inyo. Nang mabuntis si Jenny, tuluyan na nga siyang tumigil sa pagtatrabaho bilang sexy star. Mas nakilala niya rin ang kanyang asawang si Kenneth. Hindi na rin siya kilala ng mga tao bilang babaeng pagpapantasyahan ng lahat. Kilala na siya bilang asawa ng gobernador na may mabuting puso sa mga mamamayan. Mahal kita, Kenneth. Masaya akong makita kang maglingkod ng ganito para sa bayan. Matamis nang ngumiti si Kenneth pabalik. Mahal din kita. Gusto ko ng maayos na pamahalaan at maging maayos ang nasasakupan ko. Mahal ko ang bayan at trabaho ko. Mahal na mahal ko rin ang pamilya ko.
lalo na ikaw, Jenny. Nakatanggap siya ng maraming panghuhusga. Gayunpaman, nang maging asawa niya si Kenneth, nabawasan na rin yung kahit paano. Pinilit lang silang maikasal noon ni Kenneth, pero ang pilit na yon nagbunga ng matinding pagbabago sa buhay nilang dalawa. Ang pagkakamali na yun ngayon ay naging dahilan para maging isa sila. Mas nagtiwala siya sa kanyang asawa. Sa buhay ng pagkakaroon ng asawa, kailangang magbigayan at intindihin ng isa't isa na kung mahirap para sa isang sitwasyon, maging lakas ng taong pinili niyang habang buhay na makasama. Tiwala ang unang pinapatibay sa isang relasyon, at noong nagtiwala siya kay Kenneth, mas naging magandang relasyon nilang dalawa. Mula noon, naging masaya ang buhay ni Jenny kasama ang kanyang asawa at anak. Pati na rin ang mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.